Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa loob ng Villa Esperanza? Sa gabing ito, isang misteryosong sumpa at ang liwanag ng katotohanan ang maglalaban sa ating kwento. Huwag bibitaw dahil may isang lihim na kondisyon ang naghihintay sa susunod na magmamay-ari ng lumang mansyon. Alamin natin kung paano magbabago ang kapalaran ng villa at ng mga di matahimik na kaluluwang nakakulong sa kanyang mga dingding. Sa isang tahimik na sulok ng Villa Esperanza, si Isabela, na ang buhok ay sinimulan ng sakupin ng uban at ang mga matay banaag ang lalim ng karanasan, ay maingat na inilapag ang isang lumang tape recorder sa mesa. Ang kwarto ay tila isang museo ng nakaraan, napapaligiran ng mga lumang kasangkapan at mga litratong nagpapakita ng masasayang alaala ng kanyang pamilya. Pindot niya sa record button at nagsimula siyang magkuwento. Tinig niya ay puno ng pagmamahal sa kanyang naging papel bilang isang retiradong guro at ang kanyang pagiging tagapag-alaga ng kanyang mga magulang hanggang sa kanilang huling sandali. Sa bawat araw ng ating buhay, may mga bagay tayong dapat harapin, may mga desisyon tayong dapat gawin, sambit niya sa recorder. Sa paglalahad niya ng kanyang kwento, ang kanyang mga mata ay tila nagsasalamin ng mga alaala, mga sandaling puno ng saya at lungkot. Ang kanyang malalim na paniniwala sa kababalaghan at sa mga espiritong kasama niya sa buhay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas sa panahon ng pag-iisa. Sa huli may pabulong niyang binanggit ang isang kahilingan para sa susunod na magmamay-ari ng Villa Esperanza, isang kondisyon na tilabay man nagtatago ng isang mahiwagang lihim. Sundin mo lang ang aking hiling at ang yaman ng villa ay magiging iyo, anya sa huling bahagi ng kanyang mensahe. Ngunit ano nga ba ang kahilingang ito at anong hiwaga ang bumabalot sa Villa Esperanza? Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, isang bagong kabanata ang naghihintay na mabuksan. Sa paglipas ng panahon, ang Villa Esperanza ay tila naging isang pahina mula sa isang lumang nobela. Ang mga dingding ay nababalutan ng alikabok at ang mga sapot ng gagamba ay sumasalamin sa matagal na panahong walang nag-aalaga. Ang bahay ay naging simbolo ng isang panahong matagal nang lumipas. Nang muling buksan ni Isabela ang pintuan ng Villa Esperanza matapos itong mabili, ang kamera ay tila sumusunod sa bawat hakbang niya na parang may kasama siyang hindi nakikita. Habang pinagmamasdan niya ang mga lumang retrato at kasangkapan, isang pakiramdam ng nostalgia ang bumalot sa kanya. Isang gabi habang nakabalot ang villa sa katahimikan, isang malamig na simoy ng hangin at isang mahinang bulong ang nagparamdam sa kanya ng presensya ni Sofia. Walang ibang kasama si Isabela ngunit ang kanyang pakiramdam ay tila mayroong nagmamasid, isang di makikitang kaibigan sa loob ng walang katauhan na silid. Habang pinagbubuti ni Isabela ang paglilinis at pag-aayos ng villa, isang ngiti ang kanyang isinukli sa bawat pagtanggap na kanyang nadarama mula kay Sofia. Tila ba nagpapasalamat ang mabait na espiritu sa bawat pagpunas at pag-ayos na kanyang ginagawa. Sa bawat pagpapabuti ni Isabela sa villa, hindi niya maiwasang isipin ano nga ba ang tunay na kwento ni Sofia at sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, ano ang mga lihim na maaaring mabunyag. Ang Villa Esperanza ay unti-unti nang bumabalik sa dating ganda, ngunit kasabay nito ay ang pagbubukas ng mga pintuan sa mga kwentong matagal nang nakabaon sa limot. Sa isang masikip na ospital, baka sa mukha ni Isabela ang matinding pag-aalala habang taimtim niyang pinagmamasdan ang kanyang pamangkin na si Miguel. Nakaratay ito at napapaligiran ng iba't ibang tubo at makina. Ang bawat hininga ay tila isang paalala ng kanyang mahinang kalagayan. Ang tahimik na pagtangis ni Isabela ay nag-echo sa maputlang dingding ng kwarto
habang ang bawat patak ng oras ay tila nagdadala ng mas mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Sa kanyang paghahanap ng katotohanan, unti-unting natuklasan ni Isabela ang madilim na nakaraan ni Lucas. Sa mga flashback na naglalaro sa kanyang isipan, nakita niya ang mga marahas na eksena na nagpapahiwatig ng masasamang gawain ni Lucas. Ang bawat alaala ay parang isang piraso ng puzzle na kumukumpleto sa bangungot na kanyang kinakaharap. Isang gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan, inakit ni Isabela si Lucas papunta sa Villa Esperanza. Sa pagpapanggap ng kabaitan at pagtanggap, hindi niya ipinahalata ang tunay niyang intensyon. Ang villa na dati-rati ay tahimik at puno ng alaala, ngayon ay naging entablado ng isang mapait na paghihigante. Sa isang madilim na sulok ng hardin, naganap ang tahimik na tagpo ng paghihiganti ni Isabela. Ang tunog ng hininga ni Lucas at ang pagbagsak ng kanyang katawan ay ang tanging ingay na maririnig sa kalaliman ng gabi. Walang ibang saksi kundi ang mga anino at ang malamlam na liwanag ng buwan. Sa kadiliman, dahan-dahang itinapon ni Isabela ang bangkay ni Lucas sa isang lumang balon. Ang pagbagsak ng katawan ay sinundan ng malalim na buntong hininga mula kay Isabela. Isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata, ngunit simula naman ng isa pang mas malagim na yugto. Ang Villa Esperanza na dati tahanan ng mga alaala at pangarap ay unti-unting nababalot ng isang masamang aura. Ang pagbabago ng kulay ng kalangitan at ang pagiging malamlam ng paligid ay tila nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na panganib. Habang nagdarasal si Isabela sa harap ng isang lumang altar, nagsimula nang magpakita ang mga senyales ng pagbabago sa kilos ni Sofia. Ang mga kandila ay biglaang namamatay at ang mga larawan sa dingding ay nagbabago ng ekspresyon. Isang malinaw na babala na ang kapayapaan ng villa ay tuluyan ng naglaho. Sa isang nakakagimbal na eksena, lumitaw ang masamang espiritu ni Lucas, nagpapakita sa pamamagitan ng paggalaw ng mga bagay at malakas na pag-ihip ng hangin sa loob ng bahay. Ang dating tahimik na villa ay ngayon ay puno ng kakaibang ingay at kaguluhan, isang larawan ng isang bangungot na hindi magisingan. Sa bawat gabi, ang pag-atake ni Lucas kay Sofia ay nagiging mas marahas. Ang mga basag na salamin at ang mga sigaw na umaalingaw-ngaw sa buong villa ay nagpapatunay sa kalupitan ng espiritu ni Lucas. Sa kabila ng pagtawag ni Isabela sa isang pari at paggawa ng mga ritual, ang kanyang mga pagsisikap ay tila nawalan ng saysay at ang paghihirap ni Sofia ay nagpapatuloy, nagiiwan ng pakiramdam ng kawalang pag-asa at takot. Ano kaya ang magiging kapalaran ng Villa Esperanza at ng mga kaluluwang nakakulong sa kanyang mga pader? Ang susunod na mga kabanata ay maghahayag ng mas nakakakilabot pang mga pangyayari. Sa pagtanda ni Isabela, lalo siyang naging mag-isa sa malawak na Villa Esperanza. Madalas siyang umupo sa lumang duyan sa hardin, doon niya pinagmamasdan ang paglubog ng araw, tila ba kasama ang mga alaala ng nakaraan. Ang katahimikan ng lugar na dati-rati puno ng buhay, ngayon ay nagsisilbing saksi sa kanyang pag-iisa. Habang papalapit ang kanyang huling mga araw, nag-iwan si Isabela ng isang mensahe sa isang tape recorder. Umaasa siyang sa kanyang pagpanaw, magiging isang espiritu siya na magpapatuloy na magbantay at mag-alaga kay Sofia. Sa kanyang mensahe may pahiwatig ng pag-asa na kahit sa kabilang buhay, hindi siya magiging mag-isa. Sa dulo ng tape, malinaw ang kanyang mga tagubilin sa susunod na magmamay-ari ng Villa Esperanza. Kailangan nilang masuri ang kapaligiran ng bahay. Kung ito'y mapayapa, malaya nilang gawin ang nais nila sa villa. Ngunit kung hindi, kailangan nilang gibain ang estruktura upang tuluyang mapalaya si Sofia mula sa kanyang pagkakakulong.
at bilang kapalit, isang malaking gantimpala at pasasalamat ang naghihintay sa magiging matapang na susunod na may-ari. Ang huling pangako ni Isabela ay nag-iiwan ng isang mahalagang desisyon na naghihintay sa bagong may-ari ng Villa Esperanza. Ano kaya ang kanilang pipiliin? Magpapatuloy kaya ang sumpa o magwawakas na ito kasama ng pag-iba sa villa? Sa isang bagong kabanata ng Villa Esperanza, isang bagong pamilya ang masayang pumasok sa malaking pintuan ng bahay. Sa kanilang mga mata, bakas ang excitement at pagtataka sa bagong yugto ng kanilang buhay na magaganap sa loob ng makasaysayang pader ng villa. Sa kanilang pag-usisa at paggalugad, natuklasan nila ang lumang tape recorder na naglalaman ng mensahe ni Isabela. Ang kanilang mga mukha'y napalitan ng pagkabahala at pag-aalangan sa kanilang narinig. Ang simpleng paglipat sa bagong tahanan ay biglang nagkaroon ng mas malalim at masalimuot na misyon. Habang unti-unting nararanasan ng bagong pamilya ang mga kababalaghan sa villa, hindi nila maiwasan ang magtalo at magduda sa kanilang susunod na hakbang. Ano nga ba ang dapat nilang gawin? Susundin ba nila ang huling bilin ni Isabela o hahayaan na lamang ang villa na maging kulungan ng mga kaluluwang hindi matahimik? Ang bawat desisyon ay may kaakibat na kahihinatnan. Ang pamilya ay napapalibutan ng pag-aalala at pagtatangka na timbangin ang pinakamainam na hakbang para sa kapalaran ng Villa Esperanza at ng mga espiritong nakakulong sa kanyang mga pader. Sa bawat paghakbang nila ay may kasamang bulong ng hangin at anino sa dilim na nagtatanong, ano ang iyong pipiliin? Ang Villa Esperanza ay naghihintay sa kanilang desisyon at sa bawat sandali, ang sumpa ay nag-aabang sa kanilang tadhana. Sa huli, natutunan natin na ang bawat desisyon ay may kaakibat na kababalaghan at misteryo. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. Tandaan, sa bawat sulok ng iyong kwarto, baka may kwento rin na naghihintay na maikwento. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na bida sa aming kwento. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na yugto ng ating nakakatakot na paglalakbay.